Good morning! Yeah. And welcome po sa ating worship service this morning. Sabi nga sa Psalm 118:24, "This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." Naway makita sa bawat isa po sa atin yung kagalakan. Amen? Sabi nga, I am so glad that you are here with us to worship the Lord together. Yeah. But before I proceed, meron po tayo mga kapatid na mga kasabihan. Sa kasabihan po natin, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay, ano ang karugtong? Huwag magagalit. Pero may bago na po. Hindi na yun ang bago. Hindi na po yun. Luma na po yun. Ito po yung bago. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay magbago na! Yan. Baka yung nagigising po tayo, pampagising po yan. Ano? This morning, mga kapatid, pagpapatuloy po natin yung ating pong ongoing series na may title na The God He Is. Nakarinig po tayo ng mga mensahe for the last 3 Sundays po. No? The God who is in control, the God who avenges, and the God who loves you. So ang dami po natin nakita. Dahil sa 3 mensaheng ito, nakikilala na po natin kung sino po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. This morning, mga kapatid, makakarinig naman po kayo ng The God Who Hears. Pero mga kapatid, pag-usapan po natin yung ating po munang human na pandinig. Napaka-importante po na malaman po ng bawat isa. The value of hearing. Sabi po dyan, do you know that the baby in the womb can already hear? From 4 to 6 months, yung baby po na nasa sa pupunan, nakakarinig na po yan. And one thing, do you know hearing is often the last sense to be lost during the dying process. Kung meron po tayong kakilala, unconscious, unresponsive, mga kapatid, nakakarinig pa po yun. Yan po yung out of 5 senses ng ating human body, yan po ang kahuli-hulihang nawawala. And for your info, mga kapatid, alam po ba nyo kung bakit po kayo nagkakaroon ng out of balance or imbalance? Kasi po, pag po tayo may problema sa ating hearing disorder, meron po tayong ear infection or yung tinatawag na earwax blockage, yan po ang nagiging sanhi kung bakit po tayo nahihilo. At dahil nahihilo po tayo, nagkakaroon po tayo ng vertigo. At dahil may vertigo po tayo, nagkakaroon po tayo ng imbalance. Para akong doktor dito Yan po. Kaya dapat, mga kapatid kung paano po natin iniingatan yung ating mga mata, gayon din po yung ating mga tenga. Sabi po dyan, be quick to hear, slow to speak, slow to anger. So kailangan po matalas yung pandinig natin. Baka yung pala yung sinasabi, iba po yung naiintindihan natin. Katulad po ng topic natin ngayong umaga. Napakaganda po nito. Napakaganda po nito. Pero bago po ako magsimula, 3 katanungan ang gusto ko pong itanong sa inyo. At yung kasagutan po sa mga katanungang ito, as we go along sa ating mensahe, makikita po natin yung kasagutan. Tingnan po natin. Question 1. If a couple or close friends
fail to communicate regularly, what will be the effect on their relationship and how long will it last? Yan po. Pagbulay-bulayan na po niyo yung mga tanong na yan. Question 2, same thing with us. What will happen to us as Christians if we don't talk to God in prayer or stop communicating with Him? And question 3, what are the consequences for Christians who do not maintain a regular prayer life or no longer communicating with God? Hindi ko na po sinama yung ika-4 kasi po marami pong hook dito. Yung ika-4 naman po, in the Philippines, mga kapatid, marami pong mga radio stations sa atin na mayroong mga special segment wherein yung kanilang mga active listeners, pwede po silang tumawag, sabihin yung kanilang mga problema. Wag lang muna kay tulpo, no? Pero nakakalungkot po, mga kapatid, ano? They have time to call this radio station to share their thoughts, problem, emotion, love life. Ganun dapat gawin. Nakakalungkot po, mga kapatid. Mas inuuna po nila ito kaysa unahin tumawag sa ating Diyos. Na pag tumawag ka sa ating Diyos, guaranteed, 100%, papakinggan ka. Dito, pag tumawag ka, call a friend, lifeline mo, maaaring busy, not attended to. Kaya sabihin mo sa katabi mo, God hears you. Yan po yung mensahe po natin. Yan. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Sige, mga kapatid. Basahin po natin yung sinasabi sa Jeremiah 33:3. Ready? Read. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Manatili po tayong nakatayo. Lord, marami pong salamat sa passage na amin pong binasa. Lord, tulungan po ninyo kami, Lord, na maunawaan po namin, pagbulay-bulayan po namin ang bawat kataga na binanggit sa passage na ito. Tulungan po ninyo, Lord, ang inyong lingkod na maibahagi ko po ang inyong mensahe ng maliwanag at ayon sa konteksto ng ibig sabihin ng banal na aklat. Buksan po ninyo ang puso at isipan ng bawat kapatiran, guests and visitors na kasama po namin right now. Gayun din po, Lord, yung nasa online po namin, Lord. Mangusap po ang inyong mga salita sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yung binasa po natin ay galing sa Jeremiah 33:3. Yan. Bigay po natin yung background. Yung background po niyan, ang Book of Jeremiah ay meron 52 chapters. Ang sumulat po, si Jeremiah. Sino po ba si Jeremiah? Siya po ay isang prophet. Tinatawag po siya sa Bible the weeping prophet. Kinuha po natin yung ating verse, nagsimula po tayo chapter 33 verse 3. Hindi po natin nakita yung verse 1 and 2. Yung verse 1 and 2, makikita po natin doon na si Jeremiah ay nakakulong. Bakit po siya nakakulong? Ipinakulong po siya ni Haring Zedekiah. Bakit po ba siya pinakulong? Kasi sinasabi ni Prophet Jeremiah, lulusubin kayo ng Babylon, matatalo kayo. Bakit sinasabi po yun? Kasi paulit-ulit na sinasabi ni Prophet Jeremiah, repent, 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 turn back to God. Pero hindi po nila ginagawa hanggang dumating na po ang tamang oras na sila ay sasakupin
ng Babylon. And because of this, si Haring Sedekaya, ipinakulong po siya. Kaya ang sabi ng Lord kay Jeremiah, call to me, verse 3. Ngayon, isegue po natin sa kasulukuyan yung Jeremiah 33:3. Sinasabi po sa bawat isa sa atin, call to me. Call to me. 4 na katotohanan, mga kapatid. Ay, bago ko po bigay yung 4 na katotohanan, mga kapatid, yung sermon po na maririnig po natin, ikukulong po natin dito. Kumbaga, ito po yung pinaka-focus. Ito po yung pinaka-tema. Dito lang po natin ipo-focus yung ating sermon. Sermon theme, God hears all prayers and listens to every voice. He promises to answer us and reveal His power by showing us who He is. So mga kapatid, 4 na katotohanan. 4 key truths. God who hears us and trusting His promises. Number 1, mga kapatid. God's command. Sabi sa binasa po natin, call to me. Mga kapatid, tayo po ba tumatawag? Bakit po tayo tumatawag? Sino po ba ang tinatawagan natin? Kung ang sagot po natin, Pastor, hindi po ako tumatawag. Kapatid, bakit ka hindi tumatawag? Ano ang magandang dahilan? Bakit hindi ka tumatawag sa Diyos? Ito pong 4 na ito, after hearing this message, ito po ang magbibigay sa atin ng encouragement para tayo ay ma-develop po sa bawat isa po sa atin yung habit ng pananalangin. Tingnan po natin, why we need to call God. Sabi diyan, He is El Shammah. Ibig sabihin, the God who hears. Siya yung He is El Roy. Ibig sabihin, the God who sees. Aside from He is in control of everything, katulad na pinreach ni Pastor. Ito pa po yung ibang attributes ng ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay may anak na ang pangalan ay Ismael, ang ibig pong sabihin yun, God hears. God hears. Ayan po. Ito po, the beauty, ang sikreto ng effective prayer, dapat po, alam po natin to. Sabi po dyan, always remember that you are the one praying, the Holy Spirit is in you, you are directing your prayers to God the Father, and Jesus is the one interceding. Nakita po niyo yung work ng Trinity sa ating prayer? Nakikita po ba niyo yun? Again, I repeat, ikaw ang nananalangin, ang banal na Espiritu nasa iyo. Tinutulungan ka. You are addressing your prayer, God the Father. And our Lord Jesus Christ is the one interceding. Dapat po, makita po natin yun. Kaya hindi po pwedeng sabihin po natin, Pastor, hindi po ako marunong manalangin. Remember, kapatid, the Holy Spirit is in you. Amen? Call God and He hears us. Mga sample lang po ito sa mga verses sa Bible. Pero napakarami po mga verses na pinapakita po ron na bawat panalangin po natin, pinapakinggan po ng ating Diyos na makapangyarihan. Example po, Psalm 55, 16, 17. Ang nagsasalita po rito, sinulat po ito ni King David. Sabi ni King David, as for me, I call to God, and the Lord saves me. Evening, morning, and noon. I cry out in distress, and He hears my voice.
Kaya mga kapatid, ang Diyos po, wherever you are, any time of the day, when you call God, sabi po diyan, pakikinggan po. Wala pong busy signal. Hindi po katulad na sinasabing 24/7, nagdadaw. Pero sa Diyos, direkta. Makakakonect ka agad. Papakinggan ka. Sabi rin sa 1 John 5:14, napakaganda po nito. Sabi po diyan, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Yan po. Papakinggan po niya. Paulit-ulit po yung sinasabing, He hears. Kailangan magkaroon po tayo ng confidence na lumapit sa Diyos. Hingin ang dapat po natin hingin. At kung yung hinihingi po natin, ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos, 100%, mapapasayo yan, kapatid. Mapapasayo yan, kapatid. And number 2, key truths. Nawala. Paano ang pagbalik niya? Ayan. Number 2, God's promise. Bakit ko po sinabing God's promise? After sabing, call to me, ang sabi ng Lord, I will answer you. Tumawag ka, kapatid, ang pangako ng Diyos, tutugunin ka. Kaya kung kayo nagdududa, panghawakan po natin. Kung merong hotline 911, tayo po meron JER 333. Okay po ba? Call to me. Pag tumawag ka, hindi busy. Hindi sasabihin sa'yo, call back later. Hindi po. Ang sabi po dyan, call to me and I will answer you. Klaro po yung sinasabi po. Bakit kaya kayang sagutin ng Panginoon? Sino po ba ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sabi po diyan, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Napakaganda po ng sinabi. Yung senaryo po nito, meron pong mayaman. Ang sabi ng Panginoong Yesus, dahil mayaman ka, ibenta mo yung iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mahihirap. Nalungkot po yung mayaman dahil ayaw po niyang mawala yung yaman niya. Kaya yung mga tao nagtanong, ano po ba ang dapat po namin para kami maligtas? Ito po ang sagot ng Panginoon. What is impossible with man is possible. Wala pong imposible. Gaano mang kalaki ang problema mo, kapatid, maliit po yan sa Panginoon. Ito, nasabi ko na po ito one time. When is the bird bigger than the mountain? Meron po ba sasagot? When is the bird bigger than a mountain? Halimbawa, paggising mo sa umaga, binuksan mo yung likuran ng iyong tahanan, nakita mo yung bird, nakadapo sa puno, ang background yung malaking mountain. Dahil nakapokus ka sa bird, hindi mo namamalayan yung mountain. Nakatingin ka. Na-crowded na yung iyong kaisipan ng liit ng ibong. Ganyan po tayo, mga kapatid. Maliit ng problema. Pero nakapokus ka. Hindi mo namamalayan yung maliit na problema ngayon, palaki. Nakapokus ka, miyam, iniisip. Hindi ka na ngayon makakain. Hindi ka na ngayon makatulog. Lumaki na ng lumaki. Remember, mga kapatid, we have a big God. Amen?
All we need to do is to trust Him. God responds to prayers. Ito po, dalawang halimbawa. Ito po yung nangyari po kay Zechariah. Si Zechariah, nanalangin po siya. Dahil hindi po sila magkaanak. Pero sa binanggit po, Lucas 1:13, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Pagkakalooban po sila ng anak at binigyan pa po ng pangalan. Tatawagin siyang John. Yung pong kilala po natin, John the Baptist. Sa 2 Kings 20:15, ito po yung time na kung saan si Prophet Isaiah pumunta doon kay Haring Hezekiah. Pinapasabi ng Lord, hindi ka na makaka-recover sa iyong sakit dahil malubha ka na. Parang sinasabi ni Prophet Isaiah, ihanda mo na yung iyong kaharian, mamamatay ka na. Pero tinampo ninyo yung ginawa ni Haring Hezekiah. Pumunta po siya sa wall. Anong sinabi ni Haring Hezekiah? Lord, di po ba naging matuwid po ako sa iyo? Di po ba taos-puso akong sumunod sa inyo, mga utos? Alam niyo mga kapatid, dininig ng Lord yung prayer ni King Hezekiah. Hindi lamang po siya pinagaling. Dinagdagan pa ng another 15 years yung kanyang buhay. Nakita ko po rito kahit pala ganito ang gagawin sa inyo ng Lord. Kasi sabi po, nitusan po yung si Prophet Isaiah, pwede pa rin po bang mabago? Dahil sa nangyari po kay King Hezekiah. Kaya po kayo man po ay merong pinagdaraanan. May marlubang sakit. Tularan po natin si King Hezekiah. Nothing is impossible to God. Nothing is too hard. Siya yung Diyos noon, ngayon, bukas, at magpawalang hanggan. Kaya po napaka-importante ng prayer po. No? Prayer is a way where we can communicate with God. Pwede po natin sabihin sa ating prayer kung gaano natin siya kakilala. Purihin natin siya. Magpasalamat tayo sa Kanya. Humingi po tayo ng forgiveness. Sabihin po natin yung ating mga pangangailangan sa Kanya. Isama po natin sa panalangin yung ating mga kapatiran. Yung lumalapit sa atin, pastor, kapatid, isama mo naman ako sa prayer mo. Prayer is an act of worship and obedience. Prayer builds unity among the believers. Prayer, para kang nakikipag-fellowship, nakikipag-bonding sa Lord. The more you pray, the more you get closer to God. Ulitin ko po, the more you pray, the more you get closer to God. Then, number 3, God's power. Hindi lang sinabi niyang, call to me. Hindi lang niya sinabing, I will answer you. Ito po, and tell you great and unsearchable things you do not know. Ipapakita niya sa iyo. Mga na halos hindi mo sukat na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
hindi po natin kayang sukatin yung kakayahan ng Diyos. Tayo po, yung kakayahan po natin may hangganan, limitado lang. Yung nakikita po natin, limitado lang. Yung pag-iisip po natin, limitado lang. Subalit, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, limitless. Sa prayer mo, siya ang nakakakita ng big picture. Sumagot ang Panginoon, maaaring, bakit kaya ganun? Tandaan mo kapatid, limitado lang ang ating kaalaman. Alam ng Diyos, bakit ganun? Ang sagot sa atin. Ito po yung isa po sa pinaka-favorite verse ko. Romans 8:28. Pag may prayer po ako na hindi sinasagot ng Lord, lagi po akong bumabalik sa Romans 8:28. Sabi doon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him and have been called according to His purpose. Napaka-importante po ng unang sentence. And we know, dapat alam po natin. Para po sa atin yun. Sino daw we know? Sa mga taong nagmamahal sa Kanya at tinawag para sa Kanyang layunin, meron magandang purpose. Wag po tayo magtatampo. Maybe it is not the right time. It is not yet the right time. God's delay is not merely a God's denial to your prayer. Sabi sa Bible, never ever nalalelate ang pagtugon ng Diyos sa ating pong prayer. Always at the right time and at the right place. Huwag po tayo magtatampo. One time na umattend po ako rito, hangang-hanga po ako sa isang nag-testimony. Wow, may guts siyang sabihin yun. Hindi ko lang maalala kung sino. Pagtayo niya rito, ang naalala ko sabi niya, nagpapasalamat po ako kahit hindi po ako pumasa sa board exam. Kaya po ba natin magpasalamat? Kaya po magpasalamat? Di ka pumasa sa board exam. Pero yung tumayo po rito, pinagpasalamat niya. Alam niya, that is not yet the proper time. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtatampo. Yan po, ano. Ika-apat, na kasi apat lang po yung sinabi ko sa inyo. Baka magsenyo si Pastor Bong, Pastor Tito, matagal ka na. Obedience to God's command. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5:17? Pray continually. Manalangin ng walang patid. Manalangin ng tuloy-tuloy. Bakit? Sabi po dyan, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaso nakakalungkot po, ano? Lagi ko po itong sinasabi sa every time natatayo po ako sa pulpit. Alam po ba niyo mga kapatid, na nowadays, meron po tayong modern day idol. Alam po ba niyo kung sino po yung modern day idol po natin? Na yung modern day idol na to, na napakalaki ng oras na ginagamit mo. Naglalaan ko rito. Alam po ba niyo yung modern day idol? Yung cellphone po na hawak niyo. Paggising sa umaga, check. Bakit kaya hindi ni-like? Kumakain, magkakapamilya, parang hindi magkakakilala.
Abot mo nga yung patis. Wait lang. Busy eh. Bago matulog, katabi ang cellphone. Bakit kaya hindi nila like? Papasok sa eskwelahan, papasok sa opisina, nakasakay na ng jeep, nakakalimutan ng cellphone, uuwi, babalikan. Imagine mo yan. Kulang ang araw pag wala yung cellphone. Tatanungin ko po kayo, mga kapatid, sa loob ng isang araw, ilang oras ginagamit mo yung cellphone? Pero 5 minutes, kapatid, hindi mo maibigay sa Lord. 5 minutes daily. Pinupunas-punasan mo pa. May mantika. Paggising sa umaga, Facebook, FaceTime. Why not face God? Amen. Alam ko po ba niyo bakit ko ito nasi-share? Kasama po ako rito. Pero Lord, sabi ko, binigyan po ninyo ako ng cellphone. Tulungan po ninyo na gamitin ko ito para sa inyo. Kasi yung cellphone, mga kapatid, sa totoo lang, maglilid sa inyo yan para ka magkasala. Maraming site, walang nagbabantay, lalo na sa kabataan. Yung mga reels, yung mga TikTok, nakukurap po yung mind po natin. Treat natin ang cellphone as a necessity. Importante. Pero dapat, gamitin po natin sa tamang paraan, sa kung saan malululati po ang ating Diyos. Again, hindi po kayo nag-iisa. But I'm praying to God, Lord, kasi yung cellphone ko po, actually hindi naman po ako bumibili ng cellphone. Kasi po ang style po sa pamilya namin, merong unang bibili, yung pinaka-latest. Yung ginagamit niyang luma, pupunta kay Cecil, papunta po sa akin. Yung sa akin naman, pag may bumili na, pamimigay ko naman sa mga kamag-anak. Kaya tinatanong ko, Pastor, hindi pa ba bumibili si Gabi? Yung dalawa ko pong anak, kung ano po yung latest, meron po sila. Minsan kami dalawa ni Cecil, iPhone po yung gamit namin. Pero sa totoo lang, limited lang po namin kayang gamitin po yun. Ayan po. Mga kapatid, cellphone, ginagamit po yan ni Satan to distract you. Ginagamit po yan. So dapat po, bago po natin gamitin yung cellphone, Lord, pag-pray na po natin. Mahalaga po yan. Totoo lang, mahalaga po yan. Pero wag yan maging dahilan para mawalan ka ng oras sa ating Diyos. Amen? Ayan. So, napahaba yata ako doon, ha? Sabi diyan sa 1 John 3:22, ito po yung binigay sa akin ni Pastor kasi po sa Fort Watts po namin, meron po kaming series. And nataon, Friday po ako, ito po yung binigay ni Pastor Bong. 1 John 3:22. Sabi diyan, and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. The key, the secret of a successful and effective prayer. Sabi po diyan, keep His commands, number 1. Number 2, do what pleases Him. And then the result, you will receive anything. Again, we need to keep His commands and do what pleases Him. Sa Bible po, lagi pong magkatambal yung in every promise, there is a premise. Hindi po pwedeng puro promise.
Hindi po pwedeng, Lord, sabi mo, di ba, kinukot ko po yung sinabi mo sa Bible. Yes, pangako yan ng Diyos. Pero ginawa mo ba ang dapat mong gawin? Kaya marami po ang nagtatampo. Marami po ang nagtatampo. Maliwanag po yan. Keep His commands and do what pleases Him and receive from Him anything you ask. Bakit po hindi niyo tinatanggap yung mga pangangailangan nyo? Alam mo ang pinakamagandang answer? Because you have not asked. Because you have not asked. Ayan. Hindi ko po gustong magmayabang sa inyo. Nais ko pong ito ay magbigay ng malaking encouragement po sa inyo. Makikita po niyo dyan, ang ECMI Cabiao Outreach. Nag-start po ang unang worship service dyan, March 2022. Next month, mag-anniversary na po kami ng ika-4. But alam ba nyo, mga kapatid, even ito pong pastor po ninyo na naka-assign po doon, manghang-mangha sa nangyayari. Hindi ko maubos, maisip, bakit meron na po kami 5 iglesia. Kaya ko po ito sinishare sa inyo for you to give an encouragement. Prayer is the backbone of our church. Alam po ba niyo yun? Nakikita po ba niyo yung drawing? Yung una, dating bahay, ni-renovate. Yung pangalawa doon sa, ano ba itong, kanan, isang bakanting lote, nagba-Bible study lang kami, sinabi ng may-ari ng bahay, pwede po nating renovate yan para pagdausan ng bagong iglesia. Pero yung isa dito, open, bubong lang po, dinaraanan ng karsada, open. Pag umulan, stop yung worship. Open po yan. Ito po yung pinakamaganda. Yung gitna, nasa loob ng simenteryo. At walang ilaw. Imagine, nasa loob ng simenteryo. Nagwo-worship service, walang ilaw. Yung isa pinakamaganda, yung pinakadulo. Every time na meron po kaming combined worship service ng 5, doon po ginaganap. Can accommodate 150. Yeah. Kaya pagka naglalagay po ako ng plans and goals, lalagay ko po sa buliran, 20 lang. Bakit? 20 lang ang kaya eh. Maliit po. Yan po. Because of your prayers, nangyayari po yan. Kahit ako po ngayon, tumatayo po ako sa inyong harapan, di ko rin maubos maisip. Meron po kaming 5 iglesia. At paano nag-ooperate po yan? Wisdom po. Gabay ng banal na Espiritu. Yan po. So, challenge, ayan na, pinakamaganda na. Alam mo, sa preaching daw, dapat daw yung take, para kang aeroplano yan eh. Pag maganda yung take-off mo, maganda. Tapos pag nasa taas ka na, steady ka na. Pero pag bababa na, dyan mo ibigay. Yan. Yan po. What hinder us to call God? Ano pa, mga kapatid? Yung nagiging dahilan. Ang utos sa atin, call to me, and I will answer you, and will show you great and unsearchable things you do not know. Business ba? Nagkakaroon ka ba ng pagdududa sa Panginoon? Hindi mo alam kung paano manalangin, o meron kang bit-bit na kasalanan.
O di kaya meron kang lack of spiritual motivation. At iba-iba pa pong mga bagay. Sabi niya, remember, mga kapatid, remember, a prayerless Christian is powerless. Without prayer, Christians are vulnerable to temptations and attacks. We have not because we don't ask in prayer. And prayer works when we ask. We have great and awesome God. Ulitin ko po. Prayer works when you pray. Ang problema, kung kailan lang natin gustong manalangin, pag tayo ay may problema na, pagka ginawa na natin ang lahat-lahat, di mo na kaya, hindi na kaya ng kaibigan mo, hindi na kaya ng mga kamag-anak mo, saka lang po natin maalala ang Diyos. God who sees, El Roy. God who hears, El Shammah. Wala naman po tayong malilihim. Ako lagi ko po itong sinasabi sa Lord. Lord, you know me better than I know myself. Hindi ko nga alam kung kailan, kung magigising pa po ako bukas. Pero ikaw, Lord, alam po ninyo. Kaya paggising po natin sa umaga, dapat ang gagawin po natin, Lord, thank you. Gising is a blessing. Giving me another day of opportunity para ako maglingkod sa inyo. Hindi po ba? Tinan po natin ang life application. Natatandaan po ba nyo yung parable ng yung widow? Luke 18:1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Ito po yung widow na halos araw-araw pumupunta sa judge. Nakukulitan na yung judge. Dahil ayaw niya ng istorbo, binigay na po niya. How much more tayo po, mga kapatid? Be persistent in prayer. Hindi po yung kung kailan po natin gusto lang. Ano ang sabi sa Bible? When you pray, punta ka sa isang kwarto, ilak mo, manalangin ka. Yun po ang tama. Hindi po tayo nananalangin na nakikita tayo ng mga tao. Gusto po ng Lord, magbigay ka ng oras para sa Kanya. Bakit? Ang Panginoon, gumigising ng madaling araw, pumupunta sa bundok to pray. To pray. Be persistent in prayer. Huwag pa iba-iba. Persistent. Continuous. Never give up on prayer. Mga kapatid, never give up. Ang tagal naman. Mga kapatid, hindi po robot ang Panginoon. Marami po, dinidiktahan natin. Lord, kailangan in 3 months, nasa akin na. Kaya imagine, ginagawang robot ang Panginoon. Pag hindi ko po ito nakuha bago matapos ang 2026, ayoko na. Balik na ako sa dati. Imagine, nagmamalaki pa. Trust God and His promises. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita. Bilang pagtatapos po, mga kapatid. Prayer is a way to acknowledge who God is. He is in control of everything. And He hears us. Let us carry everything to God in prayer. Let us all strive to maintain a culture of passionate prayer here at ECMI. Amen. Where every member shares that same passion. Let us make this our lifestyle.
Kausap ko po yung anak ko kanina, si Sarah, bago po ako malis. Anak, meron po, gusto ko maging katulad ako ni Pastor Bong. Kasi sabi ni Pastor Bong, never doubt the power of prayer. Gumawa rin po ako ng sarili ko. Kaya lang anak, baka meron nang nauna sa akin gumawa ng quotation na ito. Baka maihabla pa ako. Sabihin kinopya ko. Pero ito po yung ginawa ko. Pwede ko po ito sabihin from Pastor Tito Antonio. Amen. A person who does not pray does not need God. But a person who always pray has full dependence on God. Amen. Sa mga taong hindi nananalangin, pinapakita mo lang, kapatid, hindi mo kailangan ng Diyos. Believe ka sa sarili mo, sa talino mo, sa lakas mo, sa galing mo, sa talino ng ibang tao. Kaya hindi ka nanalangin. But yun, mga taong laging nananalangin, nandun sa Kanya yung full dependence on Him. Amen? Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa mensahe. Amen. Baunin po namin, Lord, that you are our God who hears. El Shammah, Lord. Our God who sees. El Roy. Who can do all things. Who can do the impossible things. Lord, salamat. Pinaunawa po ninyo sa amin that when we pray, the Holy Spirit is helping us, directing our prayers to God the Father and our Lord Jesus Christ, interceding. Salamat po. Naway makita po ninyo sa amin na ma-develop po sa bawat isa yung habit ng pananalangin at magkaroon po kami ng full dependence on you, trusting you and have confidence in you. Marami pong salamat. Sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.